Magatuon kita mga utod sa pulong sa Dios. Hindi ginising taas ang mensahe tungod kay matugayan ta diri karon sa aton Santa Sina mga kauturan. Ginuluhan ko ini siya, make yourself a sermon. Himua ang imong kaugalingon nga sermon sa imong isig katawo. Ang aton nga memory text basa kay na mabasa sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 9. Bulahan ang mga makigdaiton kay sila tawgon nga mga anak sa Dios. Makaputo. Intag na Ginoo sa kagahon salamat Ginoong Dios si kayon imong ginhatag sa amon. Yari ang imo makanakan Ginoo nga kung sa diin ginatugyan sila sa imo nga kamot. Samtang kami nagatuon sa mga pulong, tabani kami. Salamat Ginoong Diyos, ikaw sa batsong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sining sa Mateo mga utod, sining ni Jesus bulahan na makigda ito. Sa katawhan sa Diyos, importante na ikaw nga tao sa Diyos, hindi kasing palaaway mga utod. Kinahanglan nga aton isig kung paningkamutan pirmi nga waay lang balag gamo ang hindi. Kay siling sa Ginoo, kay sila tawgon nga mga anak sang Dios. Kung sayuron pa mga kauturan, kung hindi ka makigdaiton, hindi ka mahimo nga anak sang Dios. Kay ang katawhan sa Ginoo, mga tao nga makigdaiton. Hindi gusto sa mga damo na kauturan. Sa panahon ni Jesus, sa 1:13 versikulo 1 tagtugtog sa 20, aton mabasa dire ang isang kasenaryo ng kauturan. But before sina, gusto ko lang kamudang-on sa eksperyensya sa katawhan sa Israel. Kaag sa ilang kultura sa ilang panahon. Di masiling kamuti, ano atong labot kultura nila na. Otod, gingamit tingnan sa siling kultura para sa aton, sa pagpaathag sa aton, na kita mahimo nga tao sa Diyos. Mga kauturan, ang mga Israelites, may ara gid sila iya sing ang mga manggaranon bala. May ara sila sing mga sulugoon. Kung nag-abot ang bisita sa ilang puloy-ana, dira nga daan sa bertahan may tubig nga nakaandak. Kag ang ginahimo sina sugaton ikaw sang ulipon kung sulugoon sang among panimalay. Kag pagkatapos hugasan ang imong tiil. Amo na sila. Iman mga kauturan sulugoon. Magahugas sang tiil sang ilang mga bisita. Kay amo ina ang ilang naandang kag gintudlo sa ilang mga utot. Ang pangyari karon sa panahon nga kung sa diin nahibal-ang ni Jesus nga sa hindi madugay igalansang siya sa krus. Ginsugo niya ang iyang mga gintutunan sa pagpangita sa isa ka puloy-ana. Kay balo kamo nga si Jesus baya hasta sa iyang kamatayon, why ka na magkapatindog sang bunggalo. Why siya kapatindog sa kung ano klase sang balay na tama kakomportable. Ang iyang trabaho, siling pa niya sa mga gusto magsunod sa iya, maayo pa ang mga ido nga talunon kay may mga lungib nga pagkaistaran. Abang ang anak sa tao, why bisang ulunlan lamang mga upo. Nagapakilala nga si Jesus wala mag-aspirar
sang mga dutang o nga butang sa panahon na siya nagministeryos kalibutan. Tungod kayang Ginoo mga kautoran, gusto lang nga ipakita sa mga tao na kinahanglan hindi ta masyado kamasiling naton materialistic. Intindihan yung materialistic. Pero hindi man nagpaintindi na hindi ka man nagbakal sa ibang mga braklo, no, kundi ka nagpaintindi na hindi magpatindog sa balay. Ginhimo lang ini ni Isos, agod na kita magtudloan na kita kinahanglan hindi ta magsagi ka pataas sa aton kaugalingon. Kay ano ang rason nga si Lucifer nahulog? Nangautog sining sa Biblia, si Lucifer amo ang bituon sa kabukwason. Minilyon ang mga manulunda sa Diyos sa ginarian sa mga langit. Sa ilang katamo, mga utod, ang pinakagwapo nila, tag pinakagamhanan nila is Lucifer. Pero bisan pa sa sinaway siya makuntinto sa iyang kahita. Gusto pa niya nga magtaas labaw sa Diyos. Kag ina nga mentality ni Lucifer na impart sa tawhanong kaliwat pa yan. Ang tao nagapuyo sa sining kalibutan, wala sing ginatawag naton satisfaction sa iyang kinabuhi. Kung bakaan kung sinangabutang, kulang pa nga. Sa una naghandong sang motor, nakapalit sang motor, pero hindi na siya conforme pakligat sa pila ka bulan. Gusto siya makapalit sa 4 wheels. Iya kaya mapalit nila, nakakal nila nga 4 wheels, Toyota Fortuner, after 2 years, hindi na conforme sa Fortuner, gusto pagiging makabakal sa ibang na klase sa salakyan. Nakakita ko sa salakyan, why gamit atop-utop, ano tawag sila? Sports car. Abilin nyo pila ang bili? 18 million mga auto. Pero kung naangkon nila sa tao, pagkaligad sa madamong panahon, hindi na siya conforme. Gusto gid nga magtaas. Why sing satisfaction sa iyang kaugalingon? Abilin nyo mga auto na naghahatag stress sa tao, hindi ka masatisfy sa isa ka ba? Kag siling pa sa record, damo ang nagkalamatay tungod sa stress, mga auto. Apang ang Biblia nagsiling sa aton, nga ang tuod-tuod nga kalipay amo, nga kita may ara Diyos sa atong kaugalingon, kag masiling naton may ara kasiguruhan sa ginharian sa mga langit. Amo na siya mga auto. Tungod sina ang Ginoo nagtudlo sa aton sa isa ka bagay nga kita mahimong masatisfy mga auto. Gintawag ni Isus ang iyang mabitutunan. Siling pangita kamo sang balay na hiwata naton sang Paskwa. Sa ilang panahon, pag-abot ining panahon, ginaisip ina siya nga mahal sa katawhan sa Israel. Paskwa nga. Kag siling niya, magkadto ka sa puno sang kahoy, makakita ikaw dito sunahan sang balay. Sing kami ang tao na kinahanglan ko ini. Pag-abot tuod sa mga itutunan dito, kinahanglan ang tao
Siring sa tao dito si babaw, may bakante dito nga pwede ang inyong Ginoo makahiwat sa isa ka Pasko. Ano nga Pasko tuton? Pasko sang tinapay nga wala sing tapay. Meaning why sing yes. Wala sing pahabok. Naamo sina ang insuko. Tungod kay ini in commemoration sa panahon sa paglayas sa katawhan sa Israel halin sa Ehipto pakadto dito sa wilderness. Sa tong panahon na kuturan way sila nakadalasing yes. Tikaon lang sila sang tinapay nga way sing pahabok. Commemorate ini sa katawhan sa Israel kay ini among panahon nga sila na-liberate sa pagkaulipon gikan sa kabot sa mga Ehiptohan. Amo na si Isos nagkanto dito. Pagkanto ni Isos dito sa pinaka second floor sa mga balay. Ara na naandam ang pagkaon nga wala sing labadora kung wala sing pagpahapon. Linya ang mga gitutungan. Muna makakita ka mo sa Dalas Supper malaw. Nga pinungko sila ito may pagkaon. Murambot po na mo ginaya. Amo tayo tsura hindi. Sa inyo ba't yan? Ha? Hindi ah. Imahinasyon lang to ya. Sino nag-tent ka to? Tandaan sino? Ha? Sino? Sino tent ka to nga Last Supper? Si Leonardo da Vinci. Isa ka Italian artist, mga utot. Libot ang mga pintutunan. Pero before sila magkaon, natingala sila. Kay ang Ginoo, kay man sa ilang panahon, hindi pwede nga hindi ka makapang hinaw. Di sa tanaw nila may ara tubig. May ara man sing tuwalya. Sila tanan nga 12 mga utod, nagapalibog kung sino ang magahugas sa ilang mga tiil. Why sila sing nakita nga sulugoon? Sa ilang nga 12, tanan sila nagahuna-huna nga mas labaw sila sa isa kag isa. At nag-surrender sa ilang. Ang ilang garbo perti kataas, mga utod. Tinulukay lang sila. Pila kami tutulad nila. Ang ilang master, ang ilang manunudlo nga mo si Jesus, nagtindog sa iyang ginapungkuan. Nagkuha sa tubig ginbubo sa labador. Pagkatapos, naging bumbo sa labador ang among nga tubig, mga utod, nakuha siya sing tuwalya. Agin butang sa iya nga hawak. Hawak mo ito ilang nabutangan so na. But sing ganon, dako to siya. Ay kung peras lang lang good morning, anong butang sawak, ni sapon, busong mo na. Sa ito palang dako, lapad, gin, butang ni Jesus. Dayon, nagsugod siya sa pagkadto sa iyang magintutunan kaginhugasan ang ilang mga kain. Sa dirama, nauna hugas ang isa, ang mga tinunan, mga utot na tinalas. Tungod sa ilang pagkabigla, mga kauturan, nasyak sila. Wala gid sing pulong nga nagagwa sa ilang mga bata. Na anahimo ini sa amon manunod ko. Na amo sini ang inhimo niya.
sige lang isukot lang sila kay ginahugasan ang ilang mga tiil. Tungkol sila mga upo. Nag-abot dito kay Pedro. Nag-abot kay Pedro, si Pedro, grabe ang iyang pagtod sa aton pag pagtindog si Pedro o kung posisyon ni Pedro, kawilik-wilik siguro yung tiyan, siniya Ginoo, hindi paghimuha ini sa aton. Kay para kay Pedro, isa ka insulto sa ilang amo, sa ilang manunodlo, nahugasan ang ilang mga tiyan. Di sila ni Pedro, Ginoo, palihog, hindi ako paghugasi sa akong tiyan. Pero abin nyo ano sa bating Isos? Pedro, kung hindi ka magpahugas sa imong tiil sa akon, wala ikaw bahin sa akon. Botsing kanon, wala ikaw higayon sa kaluwasan, Pedro. Uy, pagkabati ni Pedro mga utod. Di ko na muna, Ginoo, hugas, paliguin lang ako. Botsing kanon, halin sa ulo, hasa si Dalo. Si Pedro, mga utod, may espiritu na gusto niya maglabaw sa iban nga maging totoo. Para kay Pedro, kung ginugasan sang Ginoo ang tiil sa iyang nakaupon nga maging totoo na, dapat siya paliguan na lang sa Ginoo. Amo ina ang mentality ni Pedro. Kag amo ina ang mentality sa makatawhan sa Dios sa sunod sa iglesia. Gusto mamahimong labaw para sa iba. Gusto mahimong dayawon sa iba. Pero ang sabat sa Ginoo kay Pedro, no? Pedro, kaya ang tao nga nakapaligo matinlo na. Ang tiilang hindi. Kaya man sa ilang panahon, nagkasandang liyas lang. Anong lesson na itong nakuha sa pag-ipit ni Ginoong Sos? Mga otod ang nakuha ng lesson na mo. Hindi pwede nga maglabaw ka sa iba. Kinahanglan kung ano ang siling sa Ginoo, amo ina tanan kita. Tungod sina mga kautoran, si Pedro nagsugot na hugasan ni Jesus ang iyang tiil. Dito pa lang ni Pedro na diskubriyahan ng iyang mentality gali subak sa prinsipyo sa Diyos. Dito pa lang ni Pedro na intindihan na hindi gali pwede nga magpalabaw siya sa iban nga mga gintutunan. Kadiri manaton mahangpan na ang gugma sa Diyos sa matag isa sa aton pararihas kaya. Hindi labaw ang isa sa isa. Botsing ganon, hindi kinanglan nga kita nagapasobra diyan. Diri lang kita sa ginsiling sa Ginoo. Ang Ginoo nagsiling, kung kamo maglakad, hindi kamo maglakad sa wala, pag hindi kamo maglakad sa tuo. Diin lang kuno malakad sa tunga langgi. Nagpaintindi mga utod na kita kinahanglan na magsubay sa dalan na ginasubay sang Ginoo suno sa prinsipyo nga ginhambal sa Ginoo. Sa Matthew 26, diri sa Isaiah niya. Veintiséis, 22.
nagkakaon sila. Nagkuha si Isus sang tinapay. Kag kinpakamaayo, kag kintipik-tipik ini, paginhatag sa mga mga utod, sa panahon naging himo ini ni Jesus. Ginatudloan ang mga gitutunan nga sila nagkinahanglan magmapainobsan. Humility ang kinahanglan sa Ginoo. Hindi ka magtanaw sa iba nga ubos sa iyo. Hindi ka magtanaw ng imong kaugalingon labaw sa iba. Ini nga panahon kangay sa katawhan sa Israel, mga utod, panahon ini sang ginatawag nga heart searching. Nagsusi sa aton mga kasing-kasing mga utod. Ang ibang nga tao hindi makabasa sa aton kasing-kasing. Why sing isa na makabasa siya? Kag ikaw lang ang makabasa sa imong kasing-kasing mga utod. Ini nga panahon na kita magpaidalom sa pagtudlo sa Ginoo sa matag isa sa atin. Karon amo ang panahon matapos ang 2024 pa. Ang pamangkot sa matag isa sa aton, kumusta ang aton relasyon at ubangan sa Diyos? Nagmatinumanon batas Ginoo? Nagmahigugmaon batas sa aton isip katawo? Ano ang pamangkot mga utod? Kay man, hindi madawat sa Ginoo ang mga buluhaton na atong ginawa kung may ara ikaw sing hindi maayong pagbati sa imong isip. Kagwaay mga sulod sa ginaran sa mga langit nga mahigko ang nagipusukon mga tao. Siling ni Jesus, kung ano ang ginapatyag sa tao, amo ang nagagawa sa iyang bata. Kaya ang kasing-kasing matod pa, malimbungon sa tanan mga sininga. Kita magahimo sa isa kasantos nga kebuluhaton. Ang Ginoo nagtawag sa matag siya sa atin. Sa pag-surrender sa atong kaugalingon at ubangan sa Diyos. Napabay nga pinaagi sini pagkasunod tuig ang mga kauturan mapagkun na kita. Lain ang atong panglantaw na sa kalibutan. Ang atong kinabuhi nagkinahanglan na may kabag-uhan mga utod. Sa dili madugay ang Ginoo ka. Kumusta ka? Kumusta? Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.